Diyos ko, ito ay diwata ba yan na bumaba sa lupa? Ah, Anong diwata? Ito ang bagong asawa ni Gao Shan. Nakakasal lang. Malapit nang maging ina. si Gao Shan na yon. Bakit siya napakaswerte? Sabi nga ng kasabihan, ang magandang mukha ay panggulo, ay biyaya o kapahamakan. Hindi pa alam. Asawa. Saan nanggagaling ang amoy ng ahas? Meron may amoy ahas. Asawa. May dinaramdam ka. Bakit mo pa ako pinadalhan ng pagkain? Araw-araw kang pagod. Bilang asawa, kailangan kitang alagaan. Asawa nandiyan ng albularyo. Pagpasuriin ka sa kanya. Ano sa tingin mo? Hindi na. Salamat. Medyo pagod ako. Uuwi na ako at magpapahinga. Sige, mag-ingat ka. Ikaw, binata, halika rito. May itatanong ako sa iyo. May ahas ba kayo sa bahay? Wala naman. Ang pamilya ko ay magsasaka sa loob ng maraming henerasyon. Hindi kami nag-aalaga ng ganyan. Kakaiba iyan. Ako sa iyong katawan, nakaamoy ng sobrang amoy ahas. Sa palagay ko, ito ang iyong matandang ilong ang may problema. Paano magkakaroon sa akin ng ganitong amoy? Tiyak na hindi ako nagkakamali. Maliban kung ay gabi-gabit araw-araw kasama ang ahas. Kung hindi, sa ordinaryong tao ay imposibleng magkaroon ng ganyang amoy. Sa kanila, walang ligaw na ahas. Pero may isa silang magandang ahas na babae. Tumahimik ka, Gudan! Nako, sa aking palagay, mukhang may ahas na bumabagabag sa iyo. Buti na lang, dito sa aking basket, mayroon akong panlaban sa mga ahas. Isang ligaw na tandang. Dalhin mo muna ito para protektahan ka. Wag, wag, wag! Ang asawa ko ay takot na takot sa ganyan. Ano? Sabi mo, ang asawa mo ay takot sa tandang na ito? Oo. Ano ang kakaiba doon? Siya ay isang babae lamang. Matakot sa ganyan. Hindi ba normal lang? Ako, binata, may sasabihin ako na kailangan mong marinig. Ang asawa mo ay malamang na hindi tao. Isang ahas. Yung asawa mo, mukhang hindi tao, ay ahas. Wala kang katotohanan. Ang asawa ko ay tao. Paano naging ahas? Gao Shan, iisipin mo rin ba, sarili mo, sa iyong mahirap na pamilya, ano ang bagay sa iyo sa napakagandang babae? Mahal ni One Ear ang pagkatao ko, hindi pera. Binata, matanda. Pasensya na. Magtatanong ako. Ikaw at ang asawa mo, paano kayo nagkakilala? Ako at ang asawa ko. Ang lamig ng panahon. Kung magkakaroon lang ng asawa na magpapainit ng kama. Ang galing naman sa klolo. Tulong. Sino-sino yan? Saklolo. Tulong. Bini-bini. Anong nangyari sa iyo? Nasaan ang pamilya mo? Ako. Walang pamilya. Sumama ka sa akin sa bahay. Huwag kang umalis. Malamig ako. Magkasundo kami ng asawa ko. Sa tingin ko, nagchichismis lang kayo. Inggit lang kayo. Anong magkasundo, babae na pinulot sa daan? Hindi ka ba natatakot na baka multo? Tingnan mo kung hindi ko pupunitin ang bibig mo. Binata, sandali. Tao man o halimaw, laging may bakas. Ang mga ahas. Ang pinakamahirap itago ay ang kanilang buntot. Umuwi ka, tingnan mo kung may buntot ang asawa mo. Maliwanag na. Buntot. Ito. Mga taong walang ginagawa. Maayos ang asawa ko. Paano naging ahas? Asawa, umuwi na ako. Buntot ng ahas, buntot. Ahas? Paano magkakaroon ng ahas sa bahay? Mahal? Mahal? Anong nangyari sa'yo? Mahal? May ahas sa bahay. Mahal. Sinabi mo. Ito pala yon. Bakit mo to dinala? Eto, hindi ba para sa anak natin sa tiyan ko? Nalaruan? Pakiramdam ko lalaki ito. Para lumaki siyang matapang. Nakakatakot. Peking lang pala. Akala ko. Akala mo ano? Wala. Mahal, balik na tayo sa kwarto. Ngayong gabi gusto ko. Mahal, buntis ka pa. Baka hindi pwede. Ano naman? Dahan-dahan lang naman.
Mahal, medyo gutom na ako. Lalabas muna ako para maghanap ng pagkain. Oh, Hoy, bakit sumasakit ang baywang ko? Mahal, ihanda mo rin ako ng pagkain. Ay, gutom na ako. Ah, daga. Ano ang kumagat sa kanya? Ah, dugo. Mahal, bakit may dugo ang bibig mo? Ang ahas lang ang kumakain ng daga. Ang dugo sa labi mo, asawa. Ikaw ba? ano bang sinasabi mo, asawa? Ito ay mula sa pagkain ng dragon fruit. Narinig ko sa iba. Mabuti sa buntis ang maraming prutas. Bumili ako ng kusa. Etong patay na daga? May daga sa bahay. Napatay ito ng bitag. Ano? Nakagat? Sige, asawa. Natakot ako. Asawa, tingin ko sa tiyan mo. Mas malaki ito kaysa sa normal na buntis. Kung gusto mo, maglaan tayo ng oras. Magpa-check up tayo, ano? Huwag na tayong gumastos, asawa. Alam mo naman ang kalagayan natin. I-save na lang natin ito para sa bata. Kasalanan ko ito, asawa. Wala akong malaking kakayahan. Sigurado ka, simula ngayon, magtatrabaho ako ng mabuti para magkaroon kayo ng magandang buhay ng anak natin. Aray, halika, umupo ka. Naku. Binata, bakit ka nang hihina ng ganyan? Wala kang pakialam sa akin. Kung tama ang hula ko, ang asawa mo, kahit na buntis, gumagawa pa rin ng paraan para makipagtalik sa'yo. Paano mo nalaman? Tama nga, kasalanan ito. Ang ahas na demonyo ay buntis at labis na humihingi para patuloy na sumipsip ng iyong enerhiya upang alagaan ang kanyang fetus na ahas. Kung magpapatuloy ito, mawawalan ka ng lakas. Matandang gago. Kung magsalita ka pa, pupunitin ko ang bibig mo. Mabuti ang samahan namin ng asawa ko. Sa tingin ko kayo, naiinggit lang. Mahirap tulungan ang taong ayaw tumulong. Hawakan mo ang tuktok ng ulo mo. Walang laman sa loob. Ano ang nangyayari sa akin? Ano bang nangyari sa akin? Doktor, pakiusap, sagipin mo ako. Hoy, bangon na. Hoy, binata, tandaan mo, kahit gaano kalakas na lalaki ay hindi makakatiis sa engkanto ng ahas. Kung gusto kanyang makasama sa kwarto, huwag mong papayagan. Kunin mo itong basbas na tubig. Paraanin mong inumin niya ito. Malalaman din ang totoo. Hoy, asawa ko, anong magandang araw ngayon? Ang dami mong luto. Walang espesyal na araw. Gusto lang kitang palakasin. Mahal, itong alak na gawa sa sungay ng usa ay espesyal kong inihanda para sa'yo. Dapat uminom ka ng marami. Siya. Mahal, ngayong gabi gusto ko. Talaga nga, kasalanan ito. Buntis ang engkantong ahas at walang sawa humingi para patuloy na kunin ang iyong lakas ng katawan para palakihin ang kanyang anak na ahas. Kung magpapatuloy ito, tiyak kang mapapagod at mamamatay. Oo, hindi. Asawa, sa palagay ko, ay hindi pwede ngayong gabi. Mahal, ayaw mo na ba sa akin? Oh, hindi, asawa. Ah, tama, asawa. Ang dami mong niluto para sa akin na masarap. May inihanda rin ako para sa'yo. Mabisang gamot para sa pagbubuntis. Subukan mo. Mahal, ang amoy ng gamot na ito ay kakaiba. Baka amoy gamot lang. Asawa, inumin mo na. Ang sakit ko. Ah, asawa, ikaw. Asawa, masama ang pakiramdam ko. Ang
Ang doktor ba totoo ang sinasabi? Asawa, ang bata. Sinisipa ako ng bata. Talaga. Gumagalaw na. Nararamdaman ko. Ang bata ay masigla. Tiyak na sa hinaharap ay isang malusog na lalaki. Wala akong kwenta. Naniwala sa sinasabi ng iba. Nag-alinlangan sa sarili kong asawa. Ikaw na matandang manloloko. Uminom ang asawa ko ng iyong anting-anting. Walang nangyari sa kanya. Ininom ang anting-anting at walang epekto. Ay, mukhang malakas ang kapangyarihan ng ahas na ito. At nagkalat pa ng kasinungalingan. Sige, saktan kita. Sandali, wag muna. Pahintulutan akong magtanong. Ilang buwan na buntis ang asawa mo? 2 buwan? Bakit? Ay, may problema. Ngayong gabi ay blood moon. Ang ahas ay buntis ng 2 buwan at manganganak na. Kung tama ang hula ko, ngayong gabi siya manganak. Kalukuhan! Ang tao ay 10 buwan bago manganak. Ang asawa ko ay 2 buwan pa lang. Paano siya manganganak? Ay, mukhang hindi ka maniniwala hanggat hindi mo nakikita. Sasabihin ko lang sa iyo ang isang bagay. Ang ahas na ito ay mahina pagkatapos manganak sa blood moon. Kailangan niyang kainin ng isang malakas na lalaki para mabawi ang lakas. Ngayong gabi, kahit anong mangyari, huwag kang pumasok sa silid-aanakan. Kung maniniwala pa ako sa iyo kahit kalahating salita, hindi na ako si Wang. Baliw! Maayos naman ang asawa ko. Paano siya manganganak ngayon? Asawa, manganganak na ako. Mahal, manganganak na ako. Mahal, 2 buwan ka palang buntis. Bakit manganganak ka na agad? Mahal, hindi ko na kaya. Pumasok ka na. Mahal, ako. Ang ahas ay nanganganak pagkatapos ng 2 buwan. Posible bang ang matandang iyon, lahat ng sinabi niya ay totoo? Mahal, Mahal, ako. Tingnan mo, ang laki ng pulang buwan. Ang buwan ay pulang-pula. Ito ay isang masamang palatandaan. mahal, hindi na talaga ako makakaya. Pumasok ka na. Mahal, ako. Ang ahas na ito na demonyo. Pagkatapos manganak sa ilalim ng pulang buwan, napakahina nito. Kailangan nitong kumain ng isang malakas na lalaki upang mabawi ang lakas nito. Kaya naman, hindi maaaring basta-basta pumasok sa silid ng panganganak. Anong gagawin? Anong gagawin? Anong gagawin dito? Hindi ko na kaya. Talagang malapit na ako. Hindi na kaya. Mahal, ayos ka lang ba? Mahal, kung hindi ako makayanan, alagaan mo ang ating anak. Mahal, wala akong kwenta. Ang sarili kong asawa, naglalaban sa pintuan ng kamatayan. Nakinig ako sa mga chismis ng iba. Hindi ko pinansin ang kalagayan ng sarili kong asawa. Hindi ako tao. Ay, asawa, ano ang nangyari sa'yo? Asawa, masakit ang pakiramdam ko. Ang anak natin, mukhang hindi na natin siya maililigtas. Asawa, wag mo akong takutin. Bakit ang dami mong dugo? Asawa, kapit ka lang. Huwag kang matulog. Asawa, kanina, sumigaw ako ng malakas para sa'yo. Bakit hindi ka pumasok? Alam mo ba kung gaano ako natakot mag-isa? Asawa, gago ako. Wala akong kwenta. Huwag kang mag-alala. Pupunta ako ngayon para hanapin ang doktor ng nayon. Kapit ka lang. Kailangan mong magtiis. Doktor, kumusta ang asawa ko? Ang bata? Maililigtas pa ba ang bata? Pakiusap. Gumawa ka ng paraan. Mahina ang katawan ng misis mo mula pagkabata. Kulang siya sa dugo at enerhiya. Dagdag pa nitong mga nakaraang araw. Sobra kang nag-aalala. Ang isip niya ay hindi mapakali. Ang pagdurugo na ito ay dahil sa nanganib ang pagbubuntis, senyales ito ng maagang panganganak. Doktor, Pakiusap, iligtas ang bata. Magkakaproblema ba ang bata? Buti na lang maaga nating natuklasan. Ang pagdurugo naman ay pansamantalang tumigil. Susunod, kailangan mong magpahinga ng tahimik. Huwag nang mag-isip ng mabigat o malungkot. Ang emosyon mo naman ay hindi na dapat magkaroon ng matinding pagbabago.
Ang sanggol naman ay maaring walang malaking problema. Salamat sa Diyos, salamat, Doktor. Lumabas ka dyan. Lumabas ka. Binata, anong ginagawa mo? Bakit ka humihila? Matanda ka. Ikaw lang. Dati ikaw ang nasa harapan ko. Nagsasabi ka ng katarantaduhan. Sinasabi mong ang asawa ko ay ahas na engkanto. Pwe! Nagdulot ka ng sama ng loob sa asawa ko. Muntik nang mawala ang anak. Sigurado kang wala kang kinalaman? Ay, binata, bakit hindi ka pa rin naniniwala? Ang ahas ay tuso, magaling manloko ng tao, paglaruan ng damdamin. Kahit ngayon, mukhang walang problema. Ako, pinapayuhan pa rin kita. Umalis ka na agad sa panganib na ito. Hanggang ngayon, ay may lakas ka pa na bastusin ang asawa ko? Sinasabi ko sa iyo, simula ngayon. Kahit kalahating salita mo, hindi na ako maniniwala. Layas, Sige. Kung ganyan ang gusto mo, wala na akong masasabi. Sana hindi ka magsisi sa huli. Huwag magpalin lang sa kagandahan. Sana huwag kang magsisi sa bandang huli. Huwag kang mabulag sa kagandahan. Gao Shan, Tio, bakit ka nandito? Hindi ka man lang nagpaalam. umakyat ako sa bundok para manghuli. Dumaan lang para makita ka. Noong nagpakasal ka, may emergency kaya hindi ako nakadalo. Lagi kitang naaalala. Hindi ko pa. Nakikita ang asawa ng pamangkin ko. Ano ang itsura niya? Tio, si One Air, ay hindi maganda ang pakiramdam. Nakahiga siya ngayon. Ah, tama nga pala Tio. Ang pag-akyat mo sa bundok ngayon, ano ang balak mong hulihin? Base sa mga taon kong pagmamasid, may isang ahas na 1,000 taon sa lugar na ito. Iyon ay bihirang makita sa loob ng 100 taon. Isang malaking kayamanan. Anong ahas na 1,000 taon? Ano? Isang ahas na 1,000 taon? Tama, ang balat ng ahas na iyon, ang karne ng ahas, ang abdo ng ahas, pati na ang kanyang nahulog na balat. Bawat isa ay mahalagang kayamanan na hindi mabibili. Kung mahuli ko siya ngayon, babalatan at kukunin ang abdo. Yayaman na tayo. Hindi na kailangang mag-alala sa natitirang buhay. Ngunit ang ahas na ito ay napakatuso. Paano mo siya sasaluhin? Hindi ito mahirap para sa akin. Nakalimutan mo na ba? Tio ay mga mangingisda ng ahas sa bawat henerasyon. Kahit gaano katuso ang ahas, hindi ito makakatakas sa aking minanang kompas na panghanap ng ahas. Compass na panghanap ng ahas. Talaga bang ganyan ito kabisa? Kahit malayo, mahahanap ang lokasyon ng ahas. Siyempre, ang kompas na ito ay napakabisa. Ngayon, sinundan ko ito gabay ng kompas. Dumating ako dito. Ngayon, ipapakita ko sa iyo isang pagpapakita para makakita ka. Tingnan mo. Ang direksyon na itinuturo ng karayom ay ang taguan ng ahas na iyon. Mahal, sino ang dumating sa labas? Bakit ang tagal mo? Lumitaw ang ahas. Nandito ang ahas. Tingnan mo, ang karayom ay nakatigil na. Ang ahas na engkanto ay narito. Nasa direksyong ito. Tio, ikaw, bakit ang kompas na ito ay tumuturo sa asawa ko? Anong basurang bagay ito? Sa tingin ko, ito ay minsan gumagana, minsan hindi. Basurang bagay. Mali yata. Pero hindi pa ito nangyari dati, na ganitong sitwasyon. Mahal, ito ay... Asawa ko, ito, ay ang lagi kong binabanggit sa iyo na Tio ay kamag-anak natin na matandang kamag-anak. Magandang araw, Tio. Mabuti. Unang pagkikita natin. Ako si One Air, asawa ni Gao Shan. Asawa ko, Tio, ay kilala sa buong bayan bilang isang dalubhasa sa paghuli ng ahas. Napakahusay niya. Tito, pero kilala sa buong lugar. Sikat na manghuhuli ng ahas. Ang galing niya. Ano? Manghuhuli ng ahas? Manugang. Ikaw sa panghuhuli ng ahas, nagulat ka? Wah, wala. Pero sa tingin ko, lahat may kaluluwa. Ang ahas ay may buhay din. Pumatay ng may buhay, masama ito sa karma. Ay, ano bang karma? Manugang, hindi mo alam. Ang mga ahas ay tuso at mapanlinlang. Malamig ang dugo at walang awa. Hindi mo alam kung ilang tao at hayop ang napinsala nila. Si Tito ay nanghuhuli ng ahas. Iyon ay paggawa ng katarungan para sa langit. Oo nga. Manugang, sabihin mo, may punto ba si Tito? Ha? Pangangaso at pagpatay
ay trabaho ng mga lalaki. Ako, isang babae. Hindi ko alam ang mga ito. Hey, mataas na bundok. Unang pagkikita pa lang. Wala naman akong maipagmamalaki. Basta ordinaryong tao lang ako. Itong magandang leather bag na gawa sa balat ng ahas, ibibigay ko sa asawa ng pamangkin ko bilang regalo. Ang leather bag na ito, kung ibebenta sa lungsod, mabebenta iyan ng 10,000 piso. Waner, anong tinititigan mo? Tanggapin mo na. Asawa, hindi ko matanggap ang regalong ito. Ngayong buntis ako, kailangan kong mag-ipon ng magandang karma para sa aking anak. Hindi ko matiis ang paggamit ng balat ng hayop. Itong bag na gawa sa balat, ibalik mo na lang. Asawa ng pamangkin, kung hindi mo tatanggapin, ibig sabihin ayaw mo sa akin bilang tiyo. Oo, asawa. Huwag mong sayangin ang mabuting loob ng aking tiyo. Tanggapin mo na. Tiyo, gabi na. Liblib na lugar ito. Kung wala kang matutuluyan, bakit hindi ka na lang dito sa amin? Hey, maganda iyan. Sa totoo lang, ayon sa aking obserbasyon nitong mga nakaraang araw, ang pugad ng ahas na engkanto ay nasa malapit lang. Plano kong kumilos sa mga susunod na araw. Sa pagkakataong ito, tiyak na magtatagumpay ako. Hindi. Hindi siya pwedeng tumira dito. Hindi pwede iyan. Hindi siya pwedeng tumira dito. Hindi maginhawa sa bahay namin. Manugang, ano bang sinasabi mo? Madilim na sa labas. Papayagan ba natin si Tiyo manirahan sa bundok? Gaoshan, okay lang. Ang asawa ng pamangkin ay hindi pumapayag. Pwede namang manirahan si Tiyo sa bundok. Asawa, na-stress ang tiyan ko. Masama ang pakiramdam ko. Nagkaroon ng dugo sa bahay. Parang hindi malinis. Sa oras na ito papasukin ng isang estranghero. Medyo hindi maginhawa. Hindi pwede, manugang. Noon pa ang pamilya namin ay mahirap walang makain. Lagi kaming umaasa kay Tiyo para sa tulong. Kung hindi dahil kay Tiyo ang pamilya namin, ay hindi makakaraos. Ngayong malaki na ako, nakikita kong nahihirapan si Tiyo. Maaari ba akong manahimik lang? Sige. Pasensya na sa kanina. Huwag mong isapuso. Ituring mong hindi ko sinabi ang mga sinabi ko. Ihahanda ko na ang kwarto mo. Sige, sabay tayong magayos. Ang pinakabait na manugang. Talaga nga, ang tusong hayop ay nakatago dito. Mukhang ngayong gabi kailangan nating pumili ng tamang oras para kumilos. Uy, Tito! Inayos ko na ang kwarto para sa iyo. Sige, Gaoshan. Sandali. Kanina, narinig ko sa asawa ng pamangkin ko na stress ang pagbubuntis niya ngayon. Medyo hindi maganda ang pakiramdam niya. Oo, sobrang nakakatakot. May dala ako mula sa pangangaso. Nakapulot akong ilang mga halamang gamot. Lahat ito ay ligaw sa bundok. Mabuting gamot pampatatag ng pagbubuntis. Eto, Ay, Tito! Sabi mo pupunta ka na lang eh. Nagdala ka pa ng regalo para sa amin. Salamat. Sige. Asawa, inumin mo na ito habang mainit. Salamat, mahal. ay, naku! Mukhang napagkamalan ko ang gamot. Inihanda ko ang pakete ng lason para sa hayop. Napagkamalan ko itong gamot para sa pagbubuntis at ibinigay kay Gaoshan. Sira! Ang lason na ito ay napakalakas. Iyon ay espesyal na ginawa para sa malalaking mababangis na hayop. Kung Sakaling mabuyo ang ahas na iyon, maging mabangis. Gaoshan, kung gayon, nasa panganib ang kanyang buhay. Gaoshan, Ay, asawa, anong nangyari sa iyo? Gaoshan, ay, Gaoshan, okay ka lang? Anong nangyari? Tiyo, bakit hindi ka kumatok? Pumasok ka bigla? Gaoshan, anong nangyari kanina? Bakit ka? May masakit ba sa'yo? Tiyo, okay lang. Buti na lang at false alarm. Masyadong mainit ang mangkok. Hindi nakuha ni Waner. Buti na lang. Kung ang ahas ay nakain ng gamot ng hayop, magpapakita ito ng tunay nitong anyo. Hindi maganda ang mangyayari. Tiyo, ano ang sinasabi mo? Anong gamot ng hayop? Anong hindi maganda? Wala. Wala. Masyado ng gabi. Hindi na ako makakagambala sa inyong pagpapahinga. Asawa, tingnan mo. Sabi ko na, huwag papasukin si Tiyo na manirahan dito. Tingnan mo, ang dali-dali niya. Pumasok siya nang hindi kumatok.
Waner, huwag ka nang magalit. Si Lao Jiu, lagi siyang nakatira sa bundok. Sanay na siyang maging ligaw. Hindi niya alam ang mga asal na ito. Ang kakaiba, napakalakas ng epekto ng gamot na ito. Amoy pa lang, dapat lumitaw na ang tunay na anyo. Paano? Paano siya? Wala man lang reaksyon. Baka. Mali talaga ang akala ko sa asawa ng pamangkin ko. Asawa, nitong mga nakaraang araw, lagi kitang pinagagalit. Pasensya na. At natakot ka pa. Ay. Ano ito? Ikaw, bakit may balat ng ahas sa kama mo? Mahal, anong balat ng ahas? Kanina lang talaga nahawakan ko ang isang balat. Ito ay bigay ni Tio Bag na gawa sa balat ng ahas. Sa tingin ko, maganda ang materyales. Akala ko, araw-araw kang nasa bundok at bukid. Madaling masira ang damit. Kaya gusto kong i-disassemble ito para subukan kung magagawa ko itong damit para sa iyo damit na gawa sa balat ng ahas. Ah, ganun pala. Mahal, sabihin mo sa akin ang totoo. Ano ba talaga ang nangyayari sa iyo nitong mga nakaraang araw? Bakit palagi kang naghihinala? Mahal, nitong mga nakaraang araw, lagi kitang pinagagalit. Pasensya na talaga. Mahal, alam ko. Sa baryo, may mga chismis tungkol sa akin. Sabi nila, hindi alam ang pinanggalingan ko. Medyo narinig ko ang ilan. Pero wala akong pakialam kung ano ang sasabihin ng iba. Ang gusto ko lang sa ating mag-asawa, magtitiwala sa isa't isa. Mahal, pasensya na noon. Ako'y naguluhan. Tama ka? Itong buhay ay para sa atin. Kung ano ang gusto sabihin ng iba, hayaan na lang sila. Oo. Waner. Waner. Mrs. 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 Saan ka pumunta? Kakaiba. Saan nagpunta si Waner? Hindi siya karaniwang gumising ng ganito kaaga. Mrs., nasa kusina ka ba? Kakaiba. Tio, nakita mo ba ang asawa ko? Kaninang umaga pa. Nakita ko. Hindi ko siya nakita. Wala naman. Pagkagising ko, nag-ayos na ako ng mga gamit. Ano? Wala siya sa loob ng bahay. Naghanap na ako sa loob at labas ng bahay na ito. Wala siya. Lao Jiu, pupunta ka ba sa bundok? Oo, papasok sa bundok para hulihin ang demonyong ahas. Napagmasdan ko na lahat. Kahi. Maganda ang panahon ngayon. Tamang-tamang oras na para kumilos. Demonyong ahas! Saan ba talaga pumunta si Waner? Isang araw na. Bakit hindi pa siya bumabalik? Nakaka-stress naman. Hey, Kaoshan, bilisan mong mag-empake at tumakbo na tayo. bakit ako tatakbo? Anong nangyari? Huwag ka nang magtanong kung hindi tayo tatakbo. Ang buhay naming dalawa ay nakataya rito. Ano ba talagang nangyari? Sabihin mo nga. Lao Jiu. Lao Jiu, kumalma ka. Ano ba ang problema? Sabihin mo sa akin ang dahilan. Wala nang oras para magpaliwanag. Paniwalaan mo ako. Kailangan na natin umalis ngayon. Lao Jiu, ano ba ang nangyayari? Gaoshan, tigilan mo na ang pagtatanong. Makinig ka sa akin. Kailangan nating tumakbo ngayon. Hindi, magpaliwanag ka. Kung hindi ka magpaliwanag, hindi kita masasamahan. Kahit kailangan umalis. Kailangan ko hintayin si Waner. Sabay tayong umalis. Gaoshan, naguguluhan ka? Ano na bang panahong ito? Iniisip mo pa rin ang iyong mapanganib na asawa? Anong mapanganib? Lao Jiu, sasabihin ko sa iyo, huwag kang magsalita ng walang katotohanan. Kahit may tunay na panganib. Kailangan ko pa ring dalhin si Waner. Gaoshan, sa ngayon Lao Jiu, hindi na kita pagtataguan. Kailangan mong manatiling kalmado. Anong nangyari? Gaoshan, makinig kang mabuti. Ang iyong asawa siya, hindi siya tao, kundi isang ahas. Ano? Ano? Ang asawa ko ay naging ahas. Talagang totoo. Tito, ngayon, sa loob ng bundok, binangga mo ba ang masamang espiritu? Ang asawa ko ay kasama ko araw-araw at buntis pa siya sa anak ko.
Paano siya magiging naging ganyang bagay? Gaoshan, Gaoshan. Nakita mo ba ng malinaw? Ang kompas na ito ay nakakakilala ng amoy ng ahas. Simula nung pumasok ako sa bakuran mo, ang karayom ay nakatutok ng mahigpit sa asawa mo. Hindi mo pa ba naiintindihan? Tito, dahil lang sa kompas mo na ito, mapapatunayan mo bang ahas ang asawa ko? Kahit hindi ka maniwala sa kompas, ito dapat ay pamilyar ka. Ha? Ito? Ano ito? Ito ang damit ng asawa mo. Damit ng asawa ko? May nangyari ba sa kanya? Anong nangyari sa kanya? Sabihin mo na. Ano ang nangyari sa kanya? Ano ang nakita mo? Gaoshan, ngayong araw ay umakyat ako sa bundok. Nakita ko ang isang ahas na puro puti ang katawan at nakikipaglaban sa isang mangangaso. Malinaw na hindi kaya ng mangangaso. Naibagsak siya ng halimaw na yun sa lupa. Ang mabangis na hayop ay nananakit. Anong kinalaman nito sa asawa ko? Sa tingin ko, nasa panganib ang buhay ng mangangaso. Hindi natin siya pwedeng hayaang mamatay. Sumugod ako para tumulong. Ang ahas na iyon, hindi niya kaya kaming dalawa. Kasama ang isang bihasang mangangaso. Sa tamang pagkakataon, tumalikod siya at tumakas. Pagkatapos noon, Hindi rin kami naging pabaya. Sinundan namin ang mga bakas sa lahat ng dako. Naghanap kami ng naghanap. Isang araw kaming naghanap, pero hindi namin nakita. Ang bakas ng ahas na engkanto. Sa wakas, sa tabi ng maliit na ilog, nakakita kami ng isang taong ang suot at ayos ay hindi bagay sa ligaw na bundok na ito. Isang magandang babae na naiiba. dilag? Sa malalim na gubat na ito, paano magkakaroon ng magandang babae? Gaoshan, hindi mo alam ang pinakagaling ng ahas ay maganyong tao para lokohin ang mga tao. Ang magandang babae ay panlilin lang ng ahas. Tiningnan ko ng mabuti. Ano sa palagay mo ang nakita ko? Sino ang nakita mo? Ang nakita ko ay walang iba kundi si Juan Ermong nawawala sa buong araw. Tiyak na si Juan Ermo iyon, Juan Er. Paano si One Air ay nag-isa nakapunta sa kailaliman? Hindi iyon makatuwiran. Si Juan Er ay ang ahas na nag-anyo, kaya nandoon siya. Hindi ito nagkataon. Lao Jiu, masyadong malayo ang sinasabi mo. Paano magiging ahas ang asawa ko? Kahit nakahuli ka ng ahas sa bundok at nakita mo ang asawa ko, hindi iyon patunay na siya ay isang ahas. Gaoshan, ginagamit ko ang aking reputasyon sa paghuhuli ng ahas sa loob ng dekada na hindi iyon nagkataon. Gamit ang aking mga dekada garantiya ng aking reputasyon bilang mangangaso ng ahas. Hindi iyon nagkataon, Tiyo. Hindi mo alam, si Juaner ay napakasipag at matipid. Madalas kapag hindi ako nakatingin, umaakyat siya sa bundok para mamitas ng mga gulay na ngongolekta ng mga produktong bundok. Paano siya magiging ahas? Gaoshan, sa tingin ko, ikaw ay naengkanto ng ahas. Nalito ang isip. Noong ako'y nakipaglaban sa puting ahas, sa gitna ng laban, sinugatan ko ito ng malalim gamit ang aking kutsilyo nang makita ko si Juan Er sa kanyang kaliwang binti. Mayroon ding sariwang sugat. Kung hindi ka naniniwala, ngayong gabi, hintayin mo siyang umuwi. Tingnan mo ang kanyang binti. Malalaman mo na ikaw, Tiyo. Sinasabi ko sa'yo, kahit ano pa ang sabihin mo, si Juaner ay hindi ahas at lalong hindi demonyo. Ikaw. Asawa, saan ka ba nagpunta buong araw? Pinaalarma mo ako. Sabihin mo na, asawa, saan ka nagpunta? Wala naman. Ngayong araw lang sobrang dami kong nilakad. Asawa, Saan ka nagpunta nitong mga nakaraang araw? Sabihin mo naman. napansin ko, naubos na. Ang mga gulay sa bahay. Akala ko makakatipid tayo. Kaya pumunta ako sa bundok para mamitas ng mga ligaw na gulay. Nasaan ang mga gulay? Buong araw kang nagtrabaho, bakit wala akong nakikitang mga gulay na dala mo? Malas ngayon. Wala akong nakitang magagandang gulay. Mga damo lang na hindi pwedeng kainin. Asawa yung damit mo, ano bang nangyari? Mahal, ang daan sa bundok talagang napakahirap lakarin. Nasira ang damit ko ng mga sanga. Salamat sa pagod mo, asawa. Hayaan mo, tulungan kitang mahiga sa kama. Mag-ingat. Yung sugat mo sa binti, paano nangyari? Ano ang nangyari sa sugat sa binti mo? Naaksidente akong nadapa. Sinungaling ka. Ito ay tila saksak. O kaya ay mula sa matalim na bagay. Mahal, sabi ko na nga ba, pagod na pagod ako ngayon. Ayoko nang magsalita pa. Tama naman ako, di ba? Lahat ng detalye tugma. Ang sugat sa kanyang binti ay sariwang saksak ba? Ngayon, maniwala ka na sa akin? Si Juaner ay aking asawa. Matagal na kaming magkasama. Siya ay mabait at maalaga. At siya ay buntis sa ating anak. Hindi ito makapaniwala. Ang mga ahas ay magaling mangakit at maglaro ng damdamin. Gaoshan, magising ka na.
Huwag kang maniwala sa kanyang anyo. Nalinlangin ka. Tiyo, kung siya nga ay isang ahas na espiritu, pinilit niyang lumapit sa akin. Bakit? Ano ang pakay niya? Para saan pa? Para sipsipin ang iyong enerhiya. Gao Shan, makinig ka sa akin. Ngayon, huwag mong alertuhin ang ahas. Umuwi ka at magkunwaring wala kang alam. Tulad ng dati. Ang natitira ay bahala na sa akin si Tiyo. Ano ang gagawin mo? Inaasahan ko na ang ahas na ito ay hindi basta-basta. Kaya pinapunta ko na mula sa probinsya ang asong espiritu para dito. Ngayon, kung pumayag ka sa gabi, ipalalabas ko ang asong espiritu. Siguradong mahuhuli natin ang ahas na ito. Sige. Tiyo, gawin natin ang sinabi mo. Asawa, gabi na. Halika, matulog na tayo. Asawa, anong problema mo? Wala, asawa. Asawa, bigla akong nagutom. Pwede ka bang pumunta sa kusina at magluto ng pansit para sa akin? Hindi ba kakakain lang natin ng hapunan? Kanina lang? Bakit gutom ka na naman? Asawa, ang bait mo. Pakiluto mo na lang ako ng pansit. Si. Nakikita kong gutom na gutom ka. Iluluto na kita ngayon. Hindi ko alam kung ang asong ito ay kayang supilin siya. Ang aking asong espiritu. Bakit ka namatay ng ganito? Anga. Ano ba talaga ang nangyari? Kailangan pa bang itanong? Yung ahas na demonyo, siya ang pumatay sa aking asong espiritu. Di ba sinabi mong siguradong mananalo? Ano ba talaga ang nangyari? Yung demonyong ahas na iyon, napakalakas. Hahanapin ko siya ngayon din. Lalaban ako sa kanya. Mahal, anong nangyari? May lakas ka pa ngang magtanong? Lahat ito ay dahil sa iyo. Bakit nasa sahig? May patay na aso? Nagpapanggap ka pa ring walang alam. Ikaw, pinatay mo ang aking asong espiritu. Tito, ano bang sinasabi mo? Kakapaso lang. Nagpakulo ako ng tubig at nagluto ng pansit para kay Gaoshan. Yung aso, ano bang kinalaman ko dyan? Gusto mo pang magdahilan? Kung hindi ikaw, pinatay mo ang aking asong espiritu. Yung nasa kamay mo, na hindi mo pa nahugasan na dugo. Ano ang paliwanag mo dyan? Ang dugo sa kamay mo na hindi mo pa nalinis, anong nangyari? Asawa? Ano ba ang nangyari sa dugong ito? Mahal, hindi ba ikaw ang nag-iyak na gutom ka? At gusto mong pumunta ako sa kusina agad para magluto ng chicken noodle soup para sa iyo? Ang dugo sa kamay ay mula sa pagkatay ng manok. Dugo ng manok. Kung gayon, hindi ikaw ang pumatay sa aso? Mahal, anong kalokohan ang sinasabi mo? Mahal ko ang mga hayop. Paano ko papatayin ang aso? Asawa? Ayoko nang magpaliwanag. Pupunta na ako sa kwarto. Asawa? Ang tusong ahas na ito ay napakatuso. Pinatay niya ang aking asong espiritu at nagpapaka-inosente dito. Nag-arte para sa atin. Tito, Patay na ang asong espiritu. Ano ang gagawin natin? mukhang ang ordinaryong paraan ay hindi na epektibo. Isang paraan na lang ang natitira. Gaoshan, makinig ka. Gaoshan, makinig ka. Ngayon uuwi ka. Tahimik mong ilagay ang kompas na ito sa ilalim ng unan ng ahas na espiritu. Kapag ang kompas na ito ay lumapit sa kanyang tunay na anyo, hindi niya ito matatagalan. Sana magtagumpay ito. Malapit nang matapos ang gabi. Kumusta si Gaoshan? Maayos ba? Nakuha ba niya? One-air, Gaoshan, tiis lang. Darating na ako. Gaoshan, anong nangyari sa'yo? nawala si One-air. Buti naman. Ganoon nga. Tiyak na ito ang kapangyarihan ng kompas na siyang nagtrabaho. Alam niyang nahuli siya, kaya tumakas siya. Kaya talaga siyang isang ahas? Gaoshan, ang pag-alis ng ahas na espiritu sa'yo ay mabuting bagay. Isang napakalaking magandang bagay. Kung hindi, maraming problema sa hinaharap. Sa totoo lang, hanggang kanina lang, may kaunting pag-asa pa sa puso ko. Na sana swerte lang. Sana lahat ng ito ay nagkataon lang. Pero hindi ko inaasahan na isang tulad kong simple ay makakapag-asawa ng tulad ni One-air na maganda at mabait na asawa. Akala ko ako si Wang Gaoshan ay sobrang swerte. Pero ngayon, ano ito? Diyos ko, niloloko ba niya ako? Gaoshan, magpakatatag ka. Wala na ang babae. Makakahanap ka pa ng iba. Tito, pagod na ako. Gusto kong mag-isa sandali. Sige, magpahinga ka muna. Narito rin si Tito. Inistorbo na kita ng matagal. Oras na para bumalik. Gaoshan, ingatan mo ang sarili mo.
Hey, Van. Van nami miss kita. Van. Hindi ba ito si Wang Gaoshan? Tingnan mo siya, ang itsura niya. Tingnan mo si Wang Gaoshan, ang walang kwentang anyo. Simula nang umalis ang asawa niya, parang nawalan ng kaluluwa, araw-araw lasing, at walang direksyon. Matagal ko nang sinabi. Ang asawa niya ay hindi kilala ang pinanggalingan. Noong una silang magkasama, pakiramdam ko ay may mali. Saan naman ganoon kagandang bagay? Mapupunta kay Wang Gaoshan. Sa tingin ko rin, ang gandang babae. Paano naman siya papayag? Sumama kay Gaoshan na ito, walang-wala at mahirap. Wan, huwag kang umalis. Babe, ang laki na ng tiyan mo. Mukhang malapit ka ng manganak. Bakit ka pa lumalabas para gawin itong mabigat na trabaho? Saan ang tatlong lalaki sa inyo? Iniwan ka na ba nila? Wala kang pakialam sa buhay ko. Hoy, ang tigas ng ulo mo. Gusto ko yan. Kung hindi ka pinapahalagahan ng asawa mo, bakit hindi sumama ka sa akin? Si Kuya Gudan, umuwi na tayo? Haha, tara na. Bitawan mo ako. Kung hindi ka bibitaw, tatawag ako ng tulong. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Tulong! Waner. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Boses ni Waner. Tulong! Waner? Nasaan siya? Huwag ka nang lumaban. Sumama ka sa akin. Mas magaling ako kaysa sa tatlong demonyong lalaki mo. Mas malakas talaga. Gago! Bitawan mo ako! Gudan! Bitawan mo ang asawa ko! Paano ka napunta rito? Asawa. Ang hirap hanapin sa'yo. Asawa ko. Saan ka pumunta? Ikaw pa ang may ganang magtanong? Ang sinabi mo at ni Tito sa kawarto, narinig ko lahat. Hindi ba't palagi mo akong pinagdududahan? Ngayon, umalis na ako gaya ng gusto mo. Hindi ba't iyon mismo ang gusto mo? Asawa, nagkamali ako. Ako. Wang Gaoshan, halika. Nandito ka na. One Air, tingnan mo ang asawa mong duwag. Hindi ka niya kayang protektahan. Mas mabuti pang sumama ka na lang sa akin. Di noong nakaraan sa bundok. Hindi ba't? Ikaw. Manahimik ka. Wala kang karapatang magsalita ng kalokohan. Asawa, ano ang sinabi niya? Anong nangyari sa inyo noong nakaraan sa bundok? Anong nangyari sa inyo sa bundok noon? Hahaha, Wang Gaoshan. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Pinahintulutan mong ang napakaganda mong asawa, magdusa, buntis pa, at umakyat mag-isa sa bundok para mamitas ng mumurahing ligaw na gulay. Nung nakita ko siya sa bundok, lumapit ako. At siya ay... Asawa, kaya nung nasa bundok ka, ang mga sugat mo at punit ang damit ay hindi dahil sa pagkadapa at hindi rin dahil sa mga sanga, kundi dahil sa masamang taong ito ay inapi ako. Hindi ko masabi sa iyo noon. Natatakot akong magalit ka. Nakasuklaman mo ako. At isipin mong marumi ako. Pero hindi ko inaasahan. Hindi ko inaasahan na hindi mo man lang inalala kung ano ang nangyari sa akin. Bagkus ay sumama ka sa tiyuhin mo para pagdudahan ako at sabihing demonyo ako. Asawa, ako ay walang kwenta. Wala akong kwenta, talaga. Asawa, ako ay gago. Wala akong kwenta. Gudan! Lalaban ako sa iyo! Tigil. Bigodan, nakatanggap kami ng reklamo. Na ilang beses ka nang nangaabuso ng mga babae dito. Ngayon, nahuli ka sa akto. Sinasakdal ka sa krimen ng panlalait sa kababaihan. Sumama ka sa amin. Ginoo, mali ako. Huwag mo akong dalhin. Huwag mo akong isama. Saklolo. Ginoo. Asawa, mali ako. Hindi ako dapat naniwala sa chismis ng iba at lalong hindi dapat nag-alinlangan sa iyo. Asawa, mali ako. Patawarin mo na ako. Wang Gaoshan, mag-asawa tayo. Simula nang pakasalan kita, hindi pa ako nakagawa ng anumang pagkakamali sa iyo. Pero ikaw, naniwala sa chismis ng iba. At ang mga kwento ng iyong tiyuhin na mga imbentong bagay, kahit ang pangunahing tiwala sa akin, wala na. At ang sa iyong tiyuhin mga bagay na mahiwaga sa akin, kahit ang pangunahing tiwala, wala na. Asawa, lahat ng pagkakamali ay akin. Sa hinaharap, tiyak na doble ang pagbabayad ko sa iyo. Hindi ka na muling magdaranas ng sama ng loob, asawa, dahil sa ating sanggol sa tiyan. Alang-alang sa bata, patawarin mo na ako, bigyan mo ako ng huling pagkakataon. Okay lang? Malapit nang ipanganak ang bata. Talagang kailangan niya ng ama. Asawa,
Ako si Wang Gaoshan, sumusumpa sa langit. Sa hinaharap, tiyak na doble ang pagbabayad ko sa iyo. Hindi ka na muling magdaranas ng anumang sama ng loob. Patawarin mo na ako, okay? Bigyan mo ako ng huling pagkakataon. Sige, maniniwala ako sa iyo ng isang beses pa. At ito na ang huli. Sige asawa, salamat.